Hello, magandang araw mga kababayan. Komentaryo lang po natin itong pagbisita ni VP Sara sa Zamboanga, Ateneo de Manila. Mga kababayan, nandun po kasi siya at binisita yung eskwelahan at yung mga estudyante na nagkaroon ng trauma, mga kababayan, dahil sa pangyayaring shooting incident. Pakinggan lang po natin si VP Sara, future president po ito sa 2028, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya. Dahil lang po mga kabayan, mukhang nagloko tong aking Pakinggan lang natin si VP Sara. Dito ako sa Zamboanga City at ako at yung buong Office of the Vice President ay nakikiramay doon sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari. At nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng eskwela, whether it's a natural or man-made disaster dahil ang Office of the Vice President meron kami disaster operations center. At yung mga ganyan na mga pangyayari tulad ng pamamaril ay kinukonsidera namin na isang trahedya, isang kalamidad, isang disaster. Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pag-monitor ba sa ating mga estudyante. At hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din. Dito mga kababayan, pinapakita lang ni VP Sara kung sino yung may laman ng utak. Si Claire Castro ba o si VP Sara? Kasi nakita niyo naman po yung interview ni Claire Castro. Ang sinisis pa yata yung mga guro dahil sa nangyari doon sa Zamboanga, Ateneo de Manila. Mga kababayan. Ito si VP Sara, kung ito siguro may confidential fund, baka nalaman itong pangyayaring ito at na-preempt ito, mga kababayan. Kaya lang, ang nangyari, inalisan niya ang Office of the Vice President ng confidential fund. So ngayon, ito ngayon ang nangyayari sa atin. Ilang beses nang nangyari ito. Hanggang ngayon, nangyayari pa sa private school. Na alam naman natin na mga nag-aaral ito, medyo mga may kaya din sa buhay. Mga middle class. At alam naman po natin na dyan sa Ateneo ay kinukontra ang mga Duterte. Di ba po? Alam po natin, pero nandyan siya, si VP Sara, para makiramay sa mga estudyante ng Ateneo de Manila sa Zamboanga. Pero alam natin dito sa Metro Manila kung paano tuligsain, babuyin ang mga Duterte ng eskwelahang ito. Malayong-malayo po. Dahil si VP Sara nakikiramay kahit na binabati ko siya ng eskwelahang ito. Doon niyo po makikita ang kahit batikusin siya, makikiramay ako. Pero ang mahal nating kagalang-galang na presidente, naisip bang pumunta dito? Sa Zamboanga shooting? Hindi. Puro press release lang ang ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Nakikiramay siya through Claire Castro, mga kababayan. Di ba po? Yan ang nakakalungkot po eh. Wala po talagang pagmamahal ang presidente natin sa mga may kaya na mga estudyante rito ha. Hindi biro ang mga nag-aaral dito. Mahal ang tuition fee dito, mga kababayan. Pero ano ang ginagawa ng presidente natin? Nagpapapalabas lang ng press release. Pero kung talagang ginagamit niya ang intelligence fund niya, sa tingin mo kaya hindi ma-preempt ito, mga kababayan? At mayroon pa siyang aso sa palasyo na si Claire Castro ay ang sinisisi pa ay ang mga guro.
Ganon kakapal ang kulangot sa utak noon, mga kababayan, na si Claire Castro. Mabuti pa ito si BP Sara, kahit binabati ko siya ng eskwelahang ito, nandito siya para makiramay sa mga estudyanteng na apektuhan ng shooting incident at doon sa mga namatayan. At gumagawa pa siya ng solusyon kung paano mapipreempt ang mga susunod na pangyayari ito sa mga eskwelahan natin, mga kababayan. Ganito mag-isip ang taong nagmamalasakit sa kapwa niya Pilipino. Hindi nagsisisi kung sino-sino mang ang sinisisi pa. Kasi alam naman po natin na mag-iisip talaga ng para sa tao at yung nag-iisip lang na para may masisi. Di ba po? Yun ang nakakalungkot po, mga kababayan. Imbis na makiramay na lang, nagsisisi pa. Di ba po, mga kababayan? Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Di ba po? Magandang araw, mga kababayan. Komentaryan lang po natin itong para bang sinisisi pa ni Madam Claire Castro ang mga teacher sa nangyari doon sa Zamboanga. Na alam naman po natin may namatay na naman pong estudyante, mga kababayan. Hindi basta-basta eskwelahan ito, mga kababayan. Private school ito at mga may kaya lang sa buhay na mga middle class o di kaya may mga kaya talaga. Kasi alam naman po natin ang tuition fee dyan sa Ateneo di Zamboanga, mga kababayan. Lahat ng Ateneo, mga mamahal po ang mga ano dyan. Ibig sabihin, kayang mag-hire ng mga security guard. Pero bakit nakalusot ang batang ito na may dalang baril? At lumalabas pa rito sa komentaryo sa mga press briefing ni Claire Castro, para bang sinisisi niya pa ang mga guro, mga kababayan. So pakinggan lang po natin si Madam Claire Castro sa kanyang kakulangutan, mga kababayan. Moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Ma'am, doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ng security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors
are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, yun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po. Pakinggan niyo po, mga kababayan, kung ano ang ibig sabihin ni Claire Castro dito. Ito ba ay sinisisi ba niya ang mga guro sa nangyari sa Zamboanga Seeds? Mga kababayan, ganito kakulangot ang laman ng utak nito, mga kababayan. Lumalabas pa, kasalanan pa ng mga guro kung bakit nagkaganon ang mga estudyante, mga kababayan. Ang masakit po kasing pangyayari, mga kababayan. Bakit? Kasi po, alam naman po natin, kasi kung mayroon lang impormasyon o mayroong gathering ng mga intelligence dyan, doon po kailangan po kasi yung confidential fund. Kasi mayroon pong isa yung kaklase nung namaril na estudyante, nagsalita na bago pa nangyari ito na mayroon daw siyang gagawin na pamamaril. Kasi parang lumalabas po yata doon sa kwento ng parang love triangle po yata ito, mga kababayan. Kaya lang, dahil walang confidential fund ang ating vice presidente, kaya hindi nalaman ito. Pero kung mayroon pong confidential fund, hindi po mangyayari ito. Mapipreempt po ito, mga kababayan. Bakit? Kasi kukuha ka po ng impormasyon eh. Kanino ka kukuha ng impormasyon? Di doon din sa lugar na yun. Sa bawat eskwelahan, kung mayroon kang makukuha ng impormasyon, may makukuhanan ka. Pero bakit magagawa ngayon? Wala ng pondo. Ngayon nyo sasabihin na hindi kailangan ang confidential fund sa isang sangay ng gobyerno. Lalong-lalo na sa DepEd at sa mga karatig eskwelahan, mga kababayan. Ang masakit lang nito, para bang sinisisi pa ni Claire Castro ang mga guro dahil sila pa daw mismo ang nagtuturo sa mga estudyante na maging masama. Ganun ba ang ibig sabihin ni Claire Castro? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Ganito kakulangot ang laman ng utak nito. Kasalanan pa pala ng mga guro. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, private school yan. Hindi bastang eskwelahan yan. Pribado, kayang mag-hire ng mga security guard, kayang mag-hire na roving security guard sa loob ng eskwelahan. Bakit nakalusot pa rin ang estudyanteng ito na may baril? Maaring may sasakyan ito o maaring hindi pumapasok ito sa gate. Maaring sa sasakyan lang, hinahatid, binababa kung saan, sa parking lot at pumapasok. Pero ang gwardiya ba ng sa Ateneo de Zamboanga ay nasa gate lang ba? Wala bang roving guard na umiikot-ikot doon sa loob ng At bago pumasok doon sa gate, ina-inspection yung sasakyan at yung bag ng estudyante. Ngayon, dahil may nangyari ng shooting incident, ang lumalabas pa ngayon sa kwento ni Madam Claire Castro ay sinisisi pa ang mga guro, mga kababayan. Di ba po? Kayo na lang po ang humusga kung paano mag-isip si Madam Claire Castro, mga kababayan. O hanggang dito na lang po. God save the Philippines.